Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukhay magturo, magpalaya sa bilanggo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang pa ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, "Sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo, sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sasaka nila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot nila sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon, at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po. Good morning po sa inyong lahat. Batiin muna natin ang mga katabi natin, good morning. Mga kapatid, Biyernes sa 2 linggo sa karaniwang panahon, ito po ang huling Biyernes na ng buwan ng Enero. Biyernes, araw ng ating debosyon sa Poong Jesus Nazareno, kaya bigyan natin siya ng palakpak ng papuri at pasasalamat sa umagang ito. Mas malakas sa palakpak para sa Panginoon sa lahat ng biyaya sa buwan na ito. Napakabilis po ng panahon, mga kapatid. Sabihin nga natin sa katabi natin, tapos na. Sabihin niyo po sa katabi niyo, tapos na. Ang alin kaya, Father? No? Ang buwan ho ay patapos na. Sana ganon din ang iyong mga problema. Amen? Na Lord, sana ito na rin ang ending ng pagkakasakit ko. Ito na rin ang ending ng mga bayarin ko. Amen? Parang mas malakas yung amen na yun, Tapos na. Napakabilis ng panahon, mga kapatid. Parang kakapasko lang. Kakabagong taon lang. Parang kakapiesta lang. At ilang araw na lang, Kwaresma na. Alam niyo ba yun? February 14, hindi ka lang kukrusan, pupusuan ka rin. Kwaresma na. Kaya hindi tayo dapat babagal-bagal.
Hindi tayo dapat tatamad-tamad. Mabilis ang araw. Habang bata ka pa, habang malakas ka pa, habang meron ka pa, habang pwede ka pa, at habang kaya mo pa, gawin natin kung anumang mabuti at tama ang magagawa pa natin sa mundong ito. Mabilis ang araw. Kahapon ho, sa ating ika-42 I-Thursday feeding program ng Quiapo, alam nyo, nabawasan pa rin sila. Nung Biyernes, umabot na tayo ng 500. Nung nakaraang Webes, 212 lang yata. Kahapon, medyo dumami, pero konti pa rin, 261. Sabi ko, bakit pa ang onti nyo pa rin? Sabi nila, Father, madalas pa rin ang hulihan, gabi at madaling araw. Pero ang nakakatuwa at ang nakakahanga, alam niyo po, nabawasan yung mga ating pinapakain, pero ang mga volunteers natin, ang responders, ang labora, ang foundation, ang QCMAM, ang mga ihos at balangay, ang mga ministries, hindi sila nabawasan. Tuloy-tuloy pa rin sila sa pagtulong sa ating pagpapakain. Sa dami po ng ating mga napapakain at natutulungan, hindi namin kakayanin kung wala tayong volunteers, kung wala kaming katulong. At tamang-tama po yan sa kapistahan ng 2 santo obispo na ipinagdiriwang natin ngayon. Sina Timoteo at Tito ay mga alagad, mga kasamahan ni Pablo, San Pablo, sa pagpapahayag ng mabuting balita, sa pagmimisyon. Sa dami ba naman ng pupuntahan ni Pablo, hindi niya kayang mag-isa. At sa unang pagbasa, narinig po natin ang labis-labis na pasasalamat ni Pablo sa Diyos sa pagbibigay sa kanya ng mga kataong katulad ni Timoteo at Tito. Kasama niyang nagtuturo ng mabuting balita sa salita at sa gawa. Sa kabila ng maraming pagsubok, maraming pangungutya, maraming panguhusga, maraming pananakit, hindi siya iniwan ng 2. Kasama sila ni Pablo na matapang na nagtuturo ng mabuting balita sa harap man ng pagpapakasakit at paghihirap. Huwag nating kalilimutan ang maraming taong ibinigay ng Diyos sa buhay natin upang makasama natin. Noong pong Miyerkules, nagkasal ako sa San Pedro Calungsod Parish sa may Antipolo. Nung papunta, hinatid ako. Nung pabalik, nag-LRT ako mula Antipolo. Isang sakay lang naman, no? 2 pala. Jeep, tapos LRT, tapos 30 minutes Antipolo to Recto. Alam niyo po, naalala ko tuwing magkakasal, naririnig natin yung salitang sa hirap at ginhawa, sa dusa at saya, sa kalakasan at kahinaan, till death do us part. Hindi lang yan para sa mag-asawa. Maraming tao sa buhay mo ang pinatunayan yan. Huwag mo silang kalilimutan. At katulad ng sabi ni Kristo sa ating Ebanghelyo, maraming bagay siyang tinuturo na hindi kayang maunawaan, hindi kayang matanggap madali ng maraming tao. Kaya nga, meron siyang 12 alagad. Kaya si Pablo ay may 2 taong nakasama para mas maraming tao ang kanilang maturuan,
at maraming lugar ang kanilang matulungan. Sa pagpatuloy na misa natin, mga kapatid, muli nating alalahanin, ipagdasal ang mga taong ibinigay ng Diyos para sa iyo. Hindi para mapakinabangan mo lang at hindi para gamitin mo lang, kundi para maging tapat at mabuti nating gabay at alalay sa buhay. At sana, katulad ni na Timoteo at Tito, huwag mong ipagdamot ang anumang mabuting bagay, ang anumang tamang bagay na maiaambag mo sa ikagiginhawa at ikabubuti ng buhay ng iba. Ipinagpapasalamat ka ng Diyos at maniwala ka, minsan isang araw, may natulungan ka, may napaligaya ka, at may naayos kang buhay ng iba. Continue to be blessed and continue to become a blessing. Amen.